Pagkalipas ng ilang araw, sinabi ni Makoda sa grupo na plano niyang umalis sa Dolan. Hindi alintana ni Fel, ngunit sinabihan niya si Makoda na bisitahin ang dungeon sa huling pagkakataon bago umalis. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Makoda na ang kanilang mga dungeon stunt ang dahilan kung bakit kailangan niyang umalis sa lungsod dahil masyado na silang sumikat. Napagtanto ni Fel na tama siya, kaya tinanong niya kung maaari ba siyang mangaso ng mag-isa para makakuha ng karne dahil alam ni Makoda na sabik na siyang makakuha ng karne ng halimaw. Pinayagan niya si Fel na gawin ito. Nagpasya rin si Dora na sumama kay Fel para sa pagsasanay, kaya sinabi ni Makoda sa kanila na gagawa siya ng ilang longganisa habang nangangaso sila. Pagkatapos ay hiniling ni Makoda kay Sui na tulungan siyang magluto habang wala ang dalawa pa. Masayang tumulong, sumugod si Sui sa kanyang mga bisig, at naghanda si Makoda na gumawa ng ilang masasarap na longganisa. Bago umalis sina Fel at Dora, binigyan sila ni Makoda ng isang bottomless bag para paglagyan ng lahat ng halimaw na kanilang hinuhuli. Ipinaalala niya sa kanila na hindi nila mapoproseso ang karne bago makarating sa susunod na bayan, kaya hindi sila dapat masyadong mangaso. Tumango silang dalawa at umalis. Kaya sinimulan ni Makoda ang pagluluto kasama si Sui. Kiniling niya kay Sui na gumawa ng isang espesyal na nozzle, pagkatapos ay lumabas upang umorder ng ilang mga supply mula sa online supermarket. Una, giniling ni Makoda ang ilang karne gamit ang isang makina bago ihanda ang ilang bituka ng tupa para sa ulam. Habang nililinas sa asin ang mga bituka, nagdagdag siya ng ilang mga pampalasa sa giniling na karne at minasa ang lahat ng ito. Pagkatapos ay inilagay ni Makoda ang cooling nozzle sa isang piping bag at inilagay ang karne sa loob. Pagkatapos ay binalot niya ang nozzle ng lining ng bituka ng tupa at ginamit ito upang pigain ang karne upang maging mga nakabalot na sausage. Matapos mapuno ng lubusan ang mga bituka, hinubog niya ang mga sausage sa isang magandang hugis, handa ng lutuin. Pagkatapos, sinimulan ni Makoda na iihaw ang lahat ng mga sausage, nasiyahan sa kung gaano kasarap ang mga ito sa pagluluto. Nang maluto na ang isang sausage, kumagat siya at naisip na perpekto ang pagkakaluto nito. Habang pinapanood siyang kumain, nasasabik si Sui na subukan ito, kaya ibinigay ni Makoda sa kanya ang natitirang bahagi ng sausage. Di nagtagal, bumalik sina Dora at Fel mula sa kanilang pangangaso, nalungkot na nagsimulang kumain si Makoda nang wala sila. Binanggit niya na tinitikman lang niya ang pagkain para maunawaan kung paano ito inihanda, pagkatapos ay tinanong sila kung ano ang kinalabasan ng kanilang pangangaso. Sinabi sa kanya ni Fel na mahusay ang kanyang pangangaso, ngunit may ilang mga halimaw na hindi niya maipasok sa bag. Habang tinitingnan ni Makoda, nakakita siya ng isang higanting tigre at isang halimaw na rhino na kinatay sa malapit. Ipinaalala niya kay Fel na hindi siya dapat masyadong mangaso, ngunit sinabi sa kanya ng sakim na aso na kinuha niya lang ang mga halimaw na ito dahil nakaharang ang mga ito sa kanyang daan. Bumantong hininga si Makoda bago inalok ang mga lutong longganisa sa gutom na dalawa. Habang sinusubukan ni Fel at Dora ang isang longganisa, patuloy na nilalamon ito ni Sui na parang isang makina. Dahil nasisiyahan ang lahat sa mga longganisa, nagpasya si Makoda na subukan ang isa para sa kanyang sarili. Dahil napakasarap ng longganisa, umorder siya ng inumin mula sa supermarket bilang kasama nito. Pagkatapos ng tanghalian, naghanda sina Makoda at ang barkada para umalis sa Dolan. Sina Yuger at Elrond ay sinamahan sila palabas ng lungsod, kaya nahihiya si Makoda sa pagpapabigat sa kanila. Nalungkot si Elrond na maaga silang aalis dahil gusto niyang gumugol ng mas maraming oras kasama si Dora. Ngunit ang kawawang dragon ay kinatatakutan pa rin siya. Bagamat kinakabahang natawa si Makoda sa iyak ni Elrond, biglang hinawakan ng elf ang kanyang mga balikat. Sa matinding titig, ipinaalala ni Elrond sa kanya na dalhin ang anumang dragon na kanyang hinuhuli para sa wastong pagproseso. At tiniyak sa kanya ni Makoda na aasa lamang siya sa kanyang mga serbisyo. Dahil alam din ni Elrond na balak bisitahin ni Makoda ang dakilang karagatan, sinabihan pa niya itong ibalik ang isang literal na Leviathan. Inisip ni Makoda kung sapat ba ang lakas ni Fel para talunin ang isang Leviathan. Kaya sinabi sa kanya ni Fel na isa pa lang ang natalo niya sa buong buhay niya. Nagulat na kaya niya talaga itong gawin, bumantong hininga si Makoda, ngunit sinabi kay Elrond na ihahunt lamang nila ang Leviathan kung sakaling makasalubong nila ang isa. Gayunpaman, hindi pinansin ni Elrond ang kanyang babala at nagsimulang mangarap tungkol sa pagpatay sa isang buong Leviathan. Habang pinapanood siyang naglalaway sa kanyang mga pantasya, sinabihan ni Yuger si Makoda na huwag pansinin ang baliw na lalaki at umalis bago pa siya makapagsalita ng mas nakakabaliw. Pagkatapos, umalis si Makoda kasama ang barkada, huminto habang naglalakbay sila upang kumain ng hapunan at matulog.
Sa paglipas ng mga araw, narating nila ang isang bagong lungsod na tinatawag na Nihof, kung saan lahat ng gwardya ay naging hostile matapos makita si Makoda at ang kanyang grupo ng mga nakakatakot na halimaw. Mabuti na lang at may bagong makintab na rank guild card si Makoda mula kay Elrond, na nagbigay sa kanya ng tiwala ng gwardya. Nang payagan siyang pumasok ng mga gwardya, binisita ni Makoda ang guildmaster ng lungsod na si Goren, na nagulat nang makita ng personal ang mga maalamat na pamilyar ni Makoda. Malugod silang tinanggap ni Goren at naghanda ng tsaa. Nang makaupo na sila para magsaya, tinanong ni Goren si Makoda kung interesado siyang sumali sa ilan sa kanilang mas mahirap at matataas na ranggong mga pakikipagsapalaran. Pumayag si Makoda, kaya sinabi ni Goren na mayroon siyang dalawang kahilingan. Una, isiniwalat niya na may ilang masasamang halaman na kumakain ng karne ang naninira sa kagubatan ng kanilang bayan, kaya kakailanganin silang lipulin ni Makoda. Pagkatapos, hiniling din niya kay Makoda na patayin ang ilang halimaw na Cyclops dahil sinasalanta nila ang mga lugar ng paghuhukay sa lungsod. Nang maunawaan ang mga kinakailangan, tinanong ni Makoda ang kanyang mga familiar kung kaya nila ang mga halimaw na ito. Sawang-sawa na sina Fel at Dora sa mga mahihinang halimaw na ito kaya hindi na nila ito itinuring na problema. Nang makita kung gaano kalakas ang tiwala ng lahat, inalok ni Makoda na manghuli ng mga halimaw kinabukasan. Gayunpaman, dahil wala siyang matutuluyan sa kasalukuyan, sinabi niya kay Goren na naghahanap siya ng maayos na paupahang bahay na magagamit niya habang nasa bayan siya. Iminungkahi ni Goren na bisitahin ang Merchants Guild para sa mas detalyadong impormasyon. Maya-maya pa, kumuha si Makoda ng mapa at naglakad papunta sa Merchant Guild ng bayan, kung saan inabot niya sa kanila ang isang liham ng rekomendasyon mula mismo kay Goren. Di nagtagal, lumabas ang vice-mayor ng Merchant Guild na si Domenico upang salubungin siya. Pagkatapos magpakilala, tinanong ni Domenico si Makoda kung kailangan niya ng mas malaking bahay para magkasya ang kanyang mga familiar. Tumango si Makoda at binanggit na kakailanganin niya lang ito sa loob ng halos isang linggo. Nang mag-alok siya ng malaking halaga para sa renta, ipinakita sa kanya ni Domenico ang isang listahan ng 3 lugar na maaari niyang tingnan. Habang tinitingnan ni Makoda ang bahay na may 7 kwarto, 10 kwarto, at maging ang isang bahay na may 13 kwarto, napaisip siya kung alin ang dapat niyang rentahan. Iminungkahi ni Domenico na kunin ang bahay na may 7 kwarto dahil sapat ang laki nito para suportahan ang kanyang mga alagang beast habang malapit din sa sentro ng bayan. Ipinaliwanag din niya na ang bahay na may 7 kwarto ay isang marangyang lugar na may espesyal na kusina, mahiwagang silid palamigan, at isang bathtub. Kaya, agad na nagpasya si Makoda na kunin ito. Nang gabing iyon, pagkatapos makuha ang mga susi ng kanyang bagong tirahan, pumasok si Makoda sa marangyang mansyon. Bagamat nasisiyahan ang kanyang mga alagang hayop na magkaroon ng totoong bahay na matutulugan sa halip na isang kwadra, medyo nailang si Makoda dahil ngayon lang siya namuhay na parang isang sikat na tao. Di nagtagal, nang makaupo na sila sa sala, naglakad si Makoda papunta sa kusina para tingnan ito. Nag-iisip kung ano ang lulutuin, nagpasya siyang kumuha ng patatas at sibuyas para lutuin ng mapayapa. Kumuha rin si Makoda ng carrot at iba pang pampalasa bago simula ng paghahanda ng kanyang pagkain. Matapos kumuha ng isang piraso ng karne, nagpasya siyang gumawa ng homemade curry. Una, hiniwa niya ang ilang sibuyas at pinalambot ang mga ito sa isang palayok. Pagkatapos, idinagdag niya ang karne, patatas, at carrot. Nang may dagdag na ang mga sangkap, nagbuhos si Makoda ng tubig para sa curry at inaalis ang anumang dumi na lumulutang. Pagkatapos, naglagay siya ng masarap na sabaw ng curry sa palayok, hinahalo ito upang matunaw ang lahat ng lasa. Habang niluluto ni Makoda ang curry, lumapit ang mga halimaw, na interesado sa bagong amoy dahil wala pa sa kanila ang nakakain ng curry noon. Ipinakilala ni Makoda sa kanila ang espesyal na ulam. Matapos ihain ang lutong curry kasama ng kanin, naghain siya ng hapunan sa lahat. Kahit medyo nag-aalangan silang tikman ang bagong lasa noong una, nang sandaling makakagat ang mga meat processor, agad silang sumubo ng husto. Bagamat medyo maanghang ang curry, ipinagpatuloy nila ang pagsubo nito dahil napakasarap nito. Dahil nag-aalala si Makoda na baka minus sila sa mga pampalasa, natuwa siya na nasisiyahan ang kanyang mga familiar sa curry nang walang problema. Di nagtagal, naubos na nila ang kanilang kasalukuyang plato at humingi ng ilang higit pa. Kaya naghanda si Makoda ng isa pang portion para sa kanila. Nang maubos na ng mga beast ang kanilang pangalawang serving, umupo si Makoda para kumain ng sarili niyang hapunan. Habang tinitikman ang matamis at maasim na curry, naisip niyang gumawa siya ng magandang desisyon na panatilihing katamtaman ang dami ng pampalasa.
Maya-maya, natapos ng lahat ang kanilang hapunan ng kontento sa pagkain. Nang matapos silang lahat, tiningnan nila ang malaking banyo ng mansyon, nasa sabik na magkaroon ng malaking banyo. Nagpasya si Makoda na maligo araw-araw. Samantala, nagmasid si Phil sa mga kanto, umaasang hindi siya mapapansin, ngunit sinabihan siya ni Makoda na maligo pa rin. Bagamat sinusubukan ni Phil na tumutol, ipinaalala ni Makoda na matagal na siyang hindi naglilinis, at magsisimula ng bumaho ang curry sa kanyang balahibo, kaya pumayag siyang maglinis. Dahil ayaw ni Phil na maligo, naupo lang siya sa sahig habang kinukuskus siya ni Makoda. Nasisiyahan ang makapangyarihang aso na magpa-car wash sa kanyang paboritong alipin, at ipahid ang sabon sa buong balahibo nito. Nang malagyan na ng sabon, hiniling ni Makoda kay Sui na dalhan siya ng mainit na tubig. Matapos maligo, sinubukan ni Phil na lumabas ng banyo, ngunit pinaalalahanan siya ni Makoda na linisin ang kanyang mamantikang mukha. Di nagtagal, hinugasan ni Makoda ang natitirang curry mula sa mabahong mukha ni Phil. Kaya, nagpasalamat si Phil sa kanya sa pamamagitan ng pagpapaypay ng lahat ng tubig sa kanyang mukha. Matapos patuyuan ang sarili, nagsimulang maglakad palayo si Phil sa kanyang gwapong kaluwalhatian, handang umidlip ng matagal na nababagay sa isang hugis baboy na fenrir na katulad niya. Dahil sa trauma mula sa pagsabog ng tubig sa paliligo ni Phil, sa wakas ay pumasok si Makoda at ang dalawa pa sa bathtub upang maglinis. Pagkatapos magbabad ng matagal, pumunta silang lahat sa kwarto upang magpahinga. Niyaya ni Sui si Makoda na matulog sa tabi niya, dahilan para umakyat si Makoda sa king-size na kama at matulog para sa gabi. Kinabukasan, tumungo ang grupo sa kagubatan upang manghuli ng masasamang halaman. Tinanong ni Makoda si Phil kung nararamdaman niya ang mga halaman, kaya sinabi niya sa kanya na nakakalat ang mga ito sa buong lugar. Dahil nakakalat ang mga halaman, nagpasya si Makoda na hatiin ang kanilang grupo sa dalawang grupo para mas mabilis na matapos ang trabaho. Sinabihan ni Makoda sina Dora at Phil na asikasuhin ang mga halaman sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, ngunit iniisip ni Phil kung magiging maayos ba siya ng mag-isa. Ipinaalala sa kanya ni Makoda na sasama siya kay Sui, na nag-iwan sa kanya ng pagkadismaya na hindi siya makakasama sa pangangaso ni Phil at Dora. Sinabihan ni Makoda si Sui na maaari niyang manghuli ng lahat ng halaman na gusto niya, ngunit gusto lang niyang sumama sa kanya para sa proteksyon. Nang pumayag si Sui na sumama sa kanya, binigyan ni Makoda si Phil ng isang walang hanggang supot para paglagyan ng anumang mahiwagang bato na nahulog ng masasamang halaman. Pagkaalis ni Phil at Dora, kumuha si Makoda ng isang bote ng spray, iniisip kung makakatulong ito sa kanya na talunin ang mga halaman. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang lihim na plano, nagsimula siyang ngumiti na parang isang gogo. Ngunit pinigilan siya ni Sui sa isang kakaibang lugar. Napansin ni Makoda ang ilang sirang puno na nakakalat sa paligid ng lugar nang bigla na lang, may mga palumpong na nagsimulang kumaluskos at isang masamang halaman ang lumabas mula sa mga palumpong. Kaya sinabihan ni Makoda si Sui na maghanda para sa laban. Mabilis na tumalon si Sui at tuluyang tinunaw ang kawawang halaman. Kaya lumabas ang iba pang miyembro ng pamilya nito upang ipaghiganti ito. Gayunpaman, nagpasya si Makoda na brutal na patayin silang lahat gamit ang isang makapangyarihang herbicide na binili sa tindahan na bumubulok ng buhay sa mga halaman, habang pinapanood ang buong pamilya na nabura sa buhay. Ipinagdiwang ni Makoda ang kanyang bagong sandata. Di nagtagal, mas maraming masasamang halaman ang lumabas upang atakihin sila. Ngunit binunot silang lahat ni Makoda at Sui na parang mga damo. Nang matalo nila ang higanteng kawon, binalaan ni Sui si Makoda na may isang higanteng halaman na papalapit sa kanila. Kasabay nito, isang malaking boss ng masamang halaman na may 3 ulo ang lumitaw mula sa kagubatan. Mabilis nitong ipinadala ang mga ugat nito upang atakihin si Makoda, kaya itinaboy niya ito gamit ang herb spray. Gayunpaman, hindi kayang magdulot ng sapat na pinsala ang spray, kaya tinapos ng halaman ang pag-atake nito. Bagamat makitid na naiwasan ni Makoda ang atake, natambush siya sa lupa dahil sa paggalaw nito. Pagkatapos ay sumugod ang 3 mukha ng halimaw upang atakihin siya, ngunit nagawa niyang patuyuan ang kanilang mga mukha gamit ang mas maraming spray. Nang makitang epektibo pa rin ang spray, itinuon ni Makoda ang kanyang mga pag-atake sa mga ugat at tinapos ang higanteng halaman. Pagkatapos, binilang niya ang lahat ng kanyang mga spoils of war kasama si Sui. Habang iniisip ni Sui kung ayos lang ba si Makoda, hindi nagtagal ay bumalik sina Phil at Dora mula sa kanilang pangangaso. Sinabi nila kay Makoda na kahit maraming masasamang halaman, madali nila silang natalo lahat. Nang marinig ito, nadismaya si Sui dahil gusto niyang mag-spray pa ng mas marami ng kanyang mga pew-pew laser.
Dahil lahat sila ay sabik na sabik pa sa mga laban, iminungkahi ni Phil na i-hunt din ang mga Cyclops upang makumpleto ang parehong quest. Bagamat nabigla si Mach Oda, naiwan siyang walang magawa dahil sabik na sabik ang lahat. Maya-maya, narating ng grupo ang pinaghuhukayan kung saan nilipol ni Phil at ng barkada ang lahat ng higanteng Cyclops. Maya-maya, umuwi na si Mach Oda kung saan naliligo muli ang lahat. Habang palabas sila, napansin ni Phil na muling nag-evolve si Sui. Nagulat si Mach Oda, ibinahagi niya ang katayuan ni Sui. Nang mapagtanto na siya ngayon ay isang malaking slime na may bagong kasanayan na tinatawag na Giganticide, tinanong ni Mach Oda si Sui kung may nararamdaman ba siyang kakaiba. Kaya, sinabi sa kanya ng slime na maaari na siyang lumaki sa isang higanteng laki. Natuwa si Mach Oda at sinabi kay Sui na susubukan nila ang kanyang bagong anyo bago tumungo sa Adventurers Guild kinabukasan. Pagkatapos, tiningnan niya ang mga istatistika ni Phil. Nang mapansin niyang hindi pa siya gaanong nakakataas ng level, ipinaalala ni Phil sa kanya na kailangan nilang tuklasin ang dungeon sa karagatan dahil mas malalakas na halimaw lang ang kaya siyang i-level up, na medyo ikinatakot ni Mach Oda. Pagkatapos, tiningnan niya ang mga istatistika ni Dora, at nalaman niyang may ilang antas din siyang napataas. Sinabihan ni Phil si Mach Oda na tingnan ang sarili niyang mga istatistika. At nang gawin niya iyon, nagulat siya nang makitang medyo nakataas pala ang mga antas niya sa pagkakataong ito. Inisip ni Mach Oda kung dahil ba sa masasamang halaman ang pag-level up niya, pero napagtanto niyang mayroon siyang bagong double EXP skill. Nagulat si Mach Oda at naisip niya kung saan niya nakuha ang kasanayan at naalala niya na gusto ng Sky Brats na mag-level up siya para mas marami silang makain. Galit na galit siya at nanumpa nangunguyain niya sila dahil pinaglalaroan nila ang kanyang mga kasanayan sa susunod na tawagin nila siya. Diyan nagtatapos ang episode 9. Mag-like at mag-subscribe para hindi makaligtaan ang susunod. Salamat sa panunood.